Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot, lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng mga pinatay na hayop ay inilagay niya sa malaking mangkok. Ang kalahati binuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ng mga Israelita, "Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon." Pagkatapos kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, "Ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong linggo ay ang dakilang kapistahan ng banal na katawan at dugo ni Jesus. Ibinigay ni Jesus ang kanyang katawan at dugo dahil gusto niyang palagi nating maalaala kung gaano niya tayo kamahal. Na sana ang alaalang ito ay mag-udyok sa atin na maging tapat sa Kanya. Very solemn ang ginawa ni Moises sa mga tao sa paanan ng bundok ng Sinai. Paglabas ng mga Israelita sa Ehipto, dinala sila ni Moises sa bundok ng Sinai. Doon nagsalita ang Diyos sa kanya at sinabi naman ng mga tao na ang mga utos ng Diyos sa kanila ay susundin nila. Ganadong-ganado pa ang mga tao noon. Marami silang kababalaghang nakita paglikas sa kanila ni Jesus sa Ehipto. Kaya nagkaisa silang sumigaw pagkarinig nila ng mga utos ng Diyos. Ang lahat ng iniutos ng Panginoon ay susundin namin. Gumawa si Moises ng altar sa paanan ng bundok. Ang altar ay binubuo ng 12 bato na kumakatawan sa 12 tribu ng Israel. Wala pa sila noong pari. Kaya inutusan ni Moises ang ilang kabataan na kumatay ng mga handog na magiging handog na susunugin nila sa altar. Kinuha ang dugo ng mga hayop na ito. Ang kalahati ay ibinuho sa altar at ang kalahati ay iwinisik naman sa mga tao. Ito na ngayon ang dugo ng pagtitipan ng Israelita sa Diyos. Pinag-isa sila sa pamamagitan ng dugo. Nangako uli ang mga tao na susundin nila ang utos ng Diyos. Sinabi ni Moises, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipan ginawa ninyo sa Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang pagtitipan ay hindi lang isang simpleng kasunduan.
Malalim ang kasunduang ito, kaya dugo ang nagiging tanda nito. Ang dugo ay sumasagisag ng buhay. Buhay ang itinataya sa pagtitipan. Sa bawat misa, naririnig natin ang salita ni Jesus na binibikas ng pare. Ito ang dugo ng bagong tipan na ginawa ni Jesus sa atin. Ang nakataya ay hindi na dugo ng hayop, kundi ang dugo ni Jesus. Tinatakan ang ating pakikipagtipan sa Diyos ng dugo ni Jesus. Ganon kaseryoso si Jesus sa pakikipagkasundo sa atin. Ganon din ba tayo kaseryoso? Noong panahong nakaraan, uso ang blood compact. Ang dalawang panig ay nagkakasundo at sinusugatan nila ang kanilang kamay at inilalagay sa baso ang makahalong dugo at iniinom sa basong ito ang kanilang dugo. Pinag-isa sila ng kanilang dugo. Pinag-isa tayo ng Diyos ng dugo ni Jesus. Ano naman ang tinataya natin sa kasunduang ito? Ang iba, dugo rin ang kanilang tinataya. Yun yung mga martir na nagbuhos ng dugo nila dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Tayo, hindi naman dugo ang binubuhos natin. Para sa iba, ito'y ating pawis, o ang ating panahon, o ang ating pera. Magtaya naman tayo sa ating kasunduan sa Diyos. Pinapaalaala sa atin ang kasunduang ito sa bawat misa. Inhalay ni Jesus ang kanyang katawan at dugo para sa atin. Salamat o Panginoong Jesus sa iyong pag-aalay ng sarili para sa amin. Talagang mahal mo ako. Ako naman, binibigay ko rin ang aking pagsisikap, ang aking panahon, at ang aking yaman sa iyo. Mahal kita. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.